Hi everyone, I'm Tim Segura from BYD Manila Bay and today gagawa tayo ng full in-depth review nitong BYD Sea Lion 6 DMI. So let's go! Ito nga sa harapan nyo is yung Sea Lion 6 and available tong Sea Lion 6 natin in 3 different colors. Meron tayong Arctic White, Harbor Gray, and itong i-review natin is yung Azure Blue. And yung SRP pala nito is 1,548,000 pesos. So para sa akin, napakamura niya para sa mga features and specs niya. And ito, meron tayong dalawang remote key and yung NFC card niya. So itong NFC card is halimbawa, naiwan mo yung dalawang remote key mo, meron ka pang NFC card na magagamit para ma-lock and unlock mo yung vehicle. Pero itong Sea Lion 6, equipped na rin to ng Smart Entry. Kailangan lang yung susi nasa bulsa and pwede mo na siyang pindutin dito para mag-lock and unlock na siya. And ayan, power folding yung side mirrors natin. So, i-lock natin. Gamitin naman natin yung NFC card niya. So, itatap mo lang siya dito. May nakalagay na NFC dyan. Itap mo lang siya. Ayan. Nag-unlock na siya. Tapos, para ma-start mo rin siya kung wala yung susi, ilagay mo lang yung NFC card dito. Since nasa atin naman yung susi niya, ayan, tapakan mo lang yung brake. Ayan, pindutin mo tong start button dito sa gitna. Ayan. So, ganyan siya pag nag-start. So, iwan na natin yung key fob niya dito sa gitna. Then, open natin yung windows. All 4 windows niya is electrically powered, pero lahat yan automatic up and down din. Tapos yung headlights, meron tayong automatic headlights, rear fog lights, tapos hazard. So buksan na rin natin yung engine bay niya para ma-check natin yung engine and pati yung exterior niya. So kailangan lang pag BYD, i-pull mo lang to twice. Ayan. So, nakabukas na yung engine bay niya. Since hinila na nga natin yung latch doon ng twice, iangat mo na lang siya. Ayan. Then, may hydraulics na tayo doon sa magkabilang gilid. Then, may cover yung engine natin. Yung engine natin is a 1.5-liter 4-cylinder gasoline engine and meron din tayong electric motor. Yung combined output nila is 217 horsepower and 325 Nm of torque. Front-wheel drive din tong Sea Lion 6 natin. Yung battery capacity niya is 18.3 kilowatts. Yung battery niya can travel up to 105 kilometers in one full charge and yung one full tank niya naman is 60 liters. It can travel up to 1,100 kilometers. Pero may video na lumabas dito sa atin sa Pinas and nag-travel siya ng 1,600 kilometers. Sobrang laki talaga ng matitipid mo dito sa Sea Lion, lalo na kung city driving. Kasi nga yung battery mo is pwede mo siyang i-charge and kaya niya nga mag-travel ng 105 kilometers without using any gas. So pag uwi mo ng bahay, pwede mo siya ulit i-charge para kinabukasan, magta-travel ka ulit nang hindi ka magpapagas. Doon naman tayo sa exterior. Unang tingin pa lang, itong Sea Lion 6 ay may bold at dynamic na front look gamit ang BYD Ocean X design language. Yung front grille, malaki pero well integrated, astig tignan and at the same time tumutulong sa aerodynamics para mas efficient ang takbo. May radar system din sa ilalim na naka-embed para sa mga tech features tulad ng adaptive cruise control. Pero halos hindi mo makikita kasi ang linis ng pagka-design. May mga front parking sensors din tayo and makikita natin ang sleek LED headlights na hindi lang maganda, syempre nagbibigay din ng superior lighting performance. Pinagsama talaga nito ang futuristic design at functional elegance, kaya sobrang standout nito sa market ngayon. Integrated side mirrors with NFC lock and unlock function and dito sa ilalim, dito na rin located yung 360 camera natin. Pag tumingin naman tayo dito sa side, ang ganda ng balance ng curves at sharp lines. Very modern at athletic ang dating niya. Naka 19 inches na alloy wheels tayo dito, perfect para magmukhang solid pero hindi overkill. Yung roof rail natin adds a rugged yet premium vibe habang yung panoramic sunroof natin ay nagbibigay ng airy, luxurious feel sa loob. Naka-ventilated discs tayo both front and rear and yung suspension natin is McPherson strut sa harap and multi-link suspension sa likod.
Door handle natin na may push button for smart entry and chrome accents. Dito located yung camera natin for DiPilot Advanced Driver Assist System or ADAS. Dito pala sa right side located yung charger niya. And yung charging time niya is 2.6 to 3 hours from 0 to 100% using a 7 kilowatt charger. May kasama rin pala tong wall-mounted charger, yun yung 7 kilowatts and portable charger. Tapos meron din tong V2L adapter. Sa likod naman, tuloy-tuloy pa rin ang sleek styling. Yung LED taillights ay connected ng isang light bar, nagbibigay ng impression na mas wide at stable ang stance ng Sea Lion. May sequential rear indicators din, kaya kapag nagsignal ka, parang premium European cars ang dating. Naka-shark's fin type na antena tayo and rear spoiler. Tapos meron din tayong rear wiper and defogger sa glass natin. Tapos sa baba is meron pa siyang parking sensors, reflector sa magkabilang side and rear fog lights dito sa gitna. Naka-power tailgate na rin tayo dito. Tapos ito yung rear facing camera natin. And gusto ko lang talaga yung details nung taillights niya. Parang may mga droplets kahit naman sa harap ganun. Tapos ayan, open natin. Ayan. Then ito, meron tayong lights dito. Dalawa yan. Tapos tonneau cover. Ayan, pwede mo siyang gamitin or ayan, pwede mo rin siya tanggalin. Tapos dito sa ilalim, andito yung ayan, yung tire repair kit natin. Dito meron tayong tire inflator, early warning device, tire sealant, tapos yung safety vest and tow hook. Tapos meron pa yung mga ayan, mga packets dito. Ayan, tapos ito storage din. Then ito yung likod niya. So, ayan. Para masara siya, pindutin mo lang tong button na to para para bumaba na yung tailgate, and ito para diretso lock. So ito, ayan. Pindutin lang natin yan. Tapos dito naman tayo sa second row niya. So ayan. Dito sa second row, white interior nga siya kasi ito yung color blue na Sea Lion natin. So dito naka-leather tayo. Ayan, soft touch leather yan. Ayan. Tapos ito yung window control natin pero one touch automatic up and down yan. Tapos storage, naka-infinity na audio tayo. Tapos ito yung seats natin. Leather siya, white and black. Tapos may orange na accents dito. Tapos, ito may latch din dito kasi folding to ng 60-40 split and flat siya. Tapos, safety tether para sa child seat natin. Tapos, pasok tayo. So, ito meron tayong light dito. Top na lang to. Tapos, may tweeter din pala tayo dito. Aircon vents dito sa likod. USB Type A and Type C. Tapos, storage pa dito. Packets dito sa kabila meron din, and ito yung parang bucket seats natin, so may butas siya, pwede mo sakalin yung driver. Tapos ayan, sa gitna meron tayong center armrest with cup holder. Tapos may ambient lighting tayo sa mga doors nya. Then punta naman tayo dun sa harap. So dito sa harap, ayan, so soft padded material pa din, leather. Tapos piano black, tapos may accents dito, may ambient lighting dito. Tapos window lock, window controls, door lock, and yung side mirror controls natin, and yung power folding. Tapos ito yung sa tailgate, storage dito, bottle holder, infinity. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8-way na power adjustable na seats natin. Tapos yung mga pedals natin dito sa ilalim, meron pa tayong storage dito. Ito headlight leveling yan. Tapos ito parang lagayan ng card, pwede. Tapos ayan, yung seats natin is ganun pa rin, white and black siya. Tapos may mga orange accents and orange stitching dito. So sagad natin yung seats sa likod. Then, pasok tayo. Testingin natin yung horn niya. Ayan. Then, patayin na natin yung hazard. Headlights. Tapos, yung
Windows, close na natin. So ito yung interior nung Sea Lion 6 natin. So umpisahan muna natin sa taas. Meron tayong sunroof dito with sunshade. So pwede mo siyang i-open using this button. Ito yung para sa glass, ito yung para sa shade. Pero pwede mo rin siyang gamitan ng voice command. So try natin. Hi BYD, open sunroof. Ayan. So nag-open na siya. Ayan. Sinara ko ulit siya, tapos hanggang dun yan sa second row, pati yung sunshade natin, abot yan hanggang second row. Tapos yung lights natin dito is LED na, top lang din siya. Ito, lagay ng sunglasses. Tapos ito, vanity mirror with light. Ayan. Auto dimming na rear view mirror. Dito, same. Ayan. Not sure lang kung microphone to or Twitter, pero tingin ko microphone to para dun sa voice command ni BYD. Tapos black yung headliner natin. Dito naman sa left side, yung aircon vents natin, ito yung sa defogger. Tapos naka infinity na audio tayo, so 10 speakers to 10 speakers siya. Tapos ito yung steering wheel natin. So sobrang lambot nito, naka leather steering wheel tayo, tilt and telescopic siya. Ayan. Ayan siya. Tapos, ito yung light controls natin. So, automatic headlights na siya. Tapos, dito yung para sa trip A, trip B. Then, dito sa left side, yung 360 na camera natin. Ito yung sa cruise control natin. Lane keeping assist to. Ayan. Tapos, interval. Yung distance kung gaano kalayo yung gusto mong pagsunod sa harapan na sasakyan mo. Tapos dito naman is yung menu para dito yan sa 12.3 inches natin na instrument panel. Tapos mode para sa radio, AM, FM. Tapos ito volume, next track, previews, voice command, and hands-free telephone. Dito naman yung wiper controls natin. So dito muna tayo sa instrument panel natin. 12.3 inches to. Ayan, back natin. So mas malabo siya tingin ko sa camera kapag ka naka light mode. So, i-dark mode natin siya. Isa pa, kasi nag-auto. Then, dark mode. Ayan. So, mas malinaw siya dito sa camera pag naka-dark mode. Tapos, dito sa left side, andito yung parang RPM to sa mga combustion engine. Pero ito, naka-kilowatt siya. Tapos, yung eco, charge, power, clock natin, gear, normal, yung mode natin, compass, outside temperature to. Ito yung sa ADAS natin. Tapos ito yung speedometer, yung handbrake natin, yung electronic parking brake. Tapos yung dito mo makikita kung ilan pa yung charge nung battery mo. Ayan. So meron pa tayong 2 bars. And ito, pagka nag-engage yung engine, makikita natin yung mga arrows dyan. Kung nagcha-charge ba siya, papunta sa battery. Then yung battery, papunta sa wheels, mga ganon. Tapos ito yung battery percentage natin. Ito yung gas gauge. Tapos yung odo. Itong odo, na paghihiwalay natin yan. Tingnan natin. So, trip A, trip B, HEV. Ito yung trip naman na naka-on yung gasoline engine niya. Trip EV, 28 km. So sa EV naman, purely battery lang siya. So ang galing lang kasi na paghihiwalay niya yung trip ng battery lang and kasama yung engine. Tapos odo niya is 63. Ayan. Isa-isahin natin to by using this button. So press natin. Ayan. Past kilometer yan. Cumulative ACC. Ito naman yung tire pressure. Liter per kilometer naman yan. Tapos e-drive range. Ito fuel consumption, driving time, average speed, plug-in amount. Tapos ito yung ito personally dito ko siya nilalagay. Wala lang, para makita ko lang siya kung nag-i-engage na ba yung engine niya, yung gasoline engine, or naka-battery pa rin siya. Ayan, tas isa pa, press natin. So, ayan yung timer. So, yung 0 to 100 pala neto is 8.3 seconds. So, medyo mabilis din talaga to. So, gagana lang tong timer natin kapag naka-sports mode tayo. Ito, kung may warnings. Dito, pwede mo rin kontrolin yung fan speed.
temperature, home, pwede mong palitan yung instrument, yung design ng instrument panel mo. Ayan. So, naging bilog siya. Ito yung kanina. Ayan. For me, mas prefer ko yung ganitong design. Tapos, ito yung speed to eh. Pag sinet mo siya halimbawa ng 80, magbibigay siya ng warning kapag lalagpas ka na sa 80. So, ito. Kung gusto mong iset ng 60, ayan. Para magbigay siya ng warning kapag lalagpas ka na. So, usually, naka-off lang naman yan. Then, balik tayo dito. So, ayan na. Very informative naman to. Halos lahat ng kailangan mo, makikita mo naman dyan. So, sobrang useful din talaga. Tapos, ito naman yung 15.6 inches na rotating touchscreen natin. So, wireless Apple CarPlay and Android Auto na din to. So, iisa-isahin natin lahat ng functions niyan. Unahin muna natin yung dito sa gitna niya, sa center console. So, ito, naka-leather pa rin tayo dito. Dalawang aircon vent na may orange stitching dito. Dalawang wireless pad. Wireless charger pad, 15 watts yan. Tapos ito parang crystal yung shift knob niya. So ito drive, neutral, then reverse. So pag nag-reverse tayo, meron tayong 360 na camera. Tapos ito yung front view, back, ito side, left side, right side, front wide, back wide, then yung dalawang gilid, dalawang side. Tapos meron din tayong ayan, so para makita din natin yung ilalim. Tapos park natin. Then pag pinindot mo pala ulit sa camera, meron tayong button dito. Then pag pinindot mo yan, meron tayong 3D. Ayan, so pwede mo siyang ikot-ikutin. Ayan siya. Ito naman yung hazard button natin, traction control, auto brake hold. So ito marami nang familiar dito, pero ito napaka-useful nito kapag ka-traffic. Kahit naka-drive ka, then naka-on yung auto brake hold, gagana lang to pag naka-seatbelt. Pagka-traffic, kahit naka-drive ka, bitawan mo na yung brake, basta naka-full stop ka, para ka nang naka-handbrake. So para mag-disengage lang siya, tapakan mo lang ulit yung accelerator para yun nga, mag-disengage siya. Then pag nag-full stop ka, mag-engage ulit yan para iwas ngalay during traffic. So ito yung modes natin, yung EV and HEV mode, pwede kang mamili as long as may charge ka. Pero kapag ka low bat na or nasa 20% na yung battery, kusa na siya mag-HEV mode. Then ito yung auto para sa aircon, and ito yung on and off ng fan speed natin. Then ito yung defogger. Ito naman yung modes. Ayan, so Eco, Norma, Snow Field, Sport, ayan, Normal. Tapos, ayan, right now naka HEV mode na tayo. Tapos, ito naman yung volume controls natin. So, meron pa rin tayong volume control dito sa may instrument panel. Tapos, ito, dalawang cup holder. Tapos, ayan, ito yung center armrest natin. So, napakalaki nito, malapad siya, and may orange stitching siya. Leather din to. Tapos, ayan. So, manlalim nung center armrest natin. And malawak siya. Guys, malawak siya. Then, dito sa baba, meron tayong, ayan, USB na Type A and Type C. Tapos, SD card sa gitna. Then, meron ding 12 volts na power outlet. Tapos, ayan, storage din yan. Extra storage. Tapos, ito, meron tayong ambient lighting dito, piano black. Piano black din yung sa may center console natin. Tapos, orange stitching. Ayan, meron tayong storage dito. And may light din siya sa loob. Tapos, ito naman yung 15.6 inches na rotating touchscreen natin. So, isa-isahin natin. So, dito, muna tayo sa may aircon niya. Ayan, ito yung on and off, auto. Ito naman yung sa AC on, AC off para lumamig siya. Max, dual. So, naka-dual zone tayo. Pwedeng mainit dito, malamig sa kabila. Front defogger, rear defogger, recycler, and fan only. Kasi ito naman yung different zones. So, meron din sa paa. Tapos, merong defogger. So, ayan. Tapos, ito yung fan speed natin. And pwede rin naman natin siyang i-adjust ng 3 fingers. So, ito. Tanggalin natin siya. Pwede natin siyang adjust
Ayan, yung fan speed. Pa left and right para sa fan speed, pero dapat 3 fingers. Tapos, sa temperature is pa up, pa taas and pababa naman. So, up and down. Tapos, ulit. Tapos, dito may heated and vented seats din tayo. Meron tayo, ito yung sa heated seats. Tapos, sa passenger, pwede natin gamitin yung vented seats niya. So, heating and cooling siya. Ayan. Ayan siya. Tapos, off natin. Air purification. Ayan. Settings. Ito sa settings na to ng buong sasakyan. So, mamaya na tayo dyan. Ito yung mga pwede mo gawin sa kanya. BYD Assistant, phone, radio, music, navigation, Spotify, Android Auto, Apple CarPlay, Media Center, Vehicle Image. Ito yung camera natin. Tapos, Teams. Ayan, album. Yan. Tapos, ito yung settings niya. So, pindutin mo lang yan. System, unahin natin sa system. So, cellular data, ito yung sa Wi-Fi, personal hotspot. So, may SIM card kasi to. Kaya lang, yung SIM card niya is from China pa kasi connected pa siya sa BYD app. So, hindi muna siya pinapalitan. Tapos, ito, audio, media volume, phone volume, voice, ayan, broadcast. Ayan. So, ito, may equalizer din tayo. Ayan. Tapos, display, center screen brightness. Ayan, meron din. Screensaver, clock 1, clock 2. Ayan. Off. Ayan, clock 3. Adaptive brightness, meron. Mode, light, dark, tapos auto. Ayan. Maganda kaya sa light. Ayan, parang mas maganda sa camera itong dark. Tapos, vehicle instrument brightness dito yan. So, ayan siya. Pinapalinaw niya. Then, dito naman tayo sa version, apps. Ayan, wala naman tayo masyado dyan. More. Ayan, time zone, 12 hours. Yung format. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa ADAS. So, ito, meron tayong intelligent cruise control. Ayan, pwede natin siyang i-off and on. Driving assist. Yan, yung lane support system, traffic sign recognition. So, pagka may traffic sign recognition ka dyan, halimbawa itong speed limit, magre-reflect siya dito sa taas ng speedometer natin. Halimbawa, 60 yung speed limit sa Skyway, na-detect niya, mag-a-appear siya dito. So, parang reminder lang siya. Tapos, yan, traffic sign recognition, high beam, ayan, high beam assist, meron din. Active safety, ito yung kusang nagbe-brake siya kapag may na-detect siya, pero gumagana to kapag naka-on yung ADAS natin or naka-cruise control tayo. Hill descent control, meron din tayo. Ito yung traction control natin. Parking assist and reversing radar, meron. Ito yung around view monitor or yung camera. Back natin. Energy. Dito, meron tayong regenerative braking, standard or high. Pag naka-high tayo, ang lakas nung parang engine brake natin. SOC or state of charge. Itong state of charge natin, halimbawa ito, naka 70% tayo. Tapos sinave mo. Kapag naka full charge tayo, from 100, bumaba siya ng 70. Pag nag 70% na yung battery is pwede nang mag-assist yung engine natin, yung combustion engine natin or yung gasoline engine, para tipirin niya naman yung battery. So, kung gusto mo talagang ma-abuse yung pagka-full EV niya, iset mo siya ng 25%. So, from 100, pag mababa siya ng 25%, dun pa lang tutulong yung gasoline engine natin. Energy display mode, kung state of charge or mileage. Ayan, pag pinindot yung mileage, magiging 16 kilometers pa yung available. Pag state of charge is 25%. Range mode. So, ito yung range mode. So, ilagay natin siya sa mileage. Pag naka-dynamic tayo, 16. Pag pinindot ko yung standard, ayan, magiging 17. So, parang mas safe yung dynamic kasi 16 na lang yung makikita mo sa battery when in fact na mas layo pa talaga yung range na magagamit mo. Tapos, charging settings, ayan, charging port immobilizer para hindi matanggal yung charger pagka nagcha-charge ka sa public place, meron. Discharge settings, ito yung V2L or vehicle to load. Itong vehicle to load natin,
pwede kang magsaksak ng appliances or mga charger dun sa may charging port natin. Pwede kang magsaksak up to 3 na devices. Tapos consumption, ito, consumption curve, ayan, masyado na technical yan. Tapos ito, yung sa vehicle settings, steering assist mode is comfortable, so sobrang lambot kasi talaga nung steering wheel natin. Sports mode, medyo mag-i-stiff or medyo patitigasin niya. Ito naman, yung sa brake assist mode, pag nag-sport ka, mas malakas yung braking power niya. Pero kahit naman comfort mode is malakas pa rin yung braking power niya. Lights, so yung ambient lighting natin, pwede mo siyang palitan. Ayan. Tapos yung headlight, yung brightness nung ambient light natin. Tapos yung, ayan, whole dynamic ambient lighting. So, ayan, sun and stars. So, nagbabago-bago yung color niya. Pwede mong palit-palitan yan. Okay. Sync to music. Meron din. Daytime running light. Meron. Headlights after exit. So, ayan, ito yung follow me home. Tapos, intelligent greeting light. Meron. Exterior rear view mirror, auto folding, greeting, auto wiper, intelligent memory, AC, ayan. Use Siri on your car after connecting Apple. Tapos seats, ito nga yung, ayan, heated and vented seats siya. Ayan, yung locks, auto power on, trunk open height, ayan. So sobrang dami talagang pwedeng gawin dito sa infotainment niya. Halos lahat kasi talaga nandito. Tapos service, ayan, maintenance interval, ayan. So home natin. So ito ulit yung interior nung Sea Lion natin. I hope nakatulong sa inyo itong video na to. And kung nagustuhan yung aking video, please do like, share, and subscribe para updated kayo sa mga future uploads ko about BYD. For more inquiries, test drive, unit viewing, and kung buying kayo ng any BYD units, i-message or call nyo lang ako sa number ko na naka-flash dyan sa screen. So yun lang po, stay safe and goodbye.